teacher. Yung amin namang bunso ay master teacher sa Kayanga. Ang aking mga magulang, wala na po sila, sumalangit nawa. Sila ay guro ng high school. Dito, kung natatandaan ko, ay sila ay na-assign sa Ramos National High School. Malapit lang sa inyo yung daan pa ganyan. No? Kaya nung bata ako, nadadaanan ko yan, yung amoy maasim dito. Yan. Kaya mga yan. So, ako po'y nakapangasawa po ako sa San Jose. Ako po'y nabinirahan na doon. Mahigit 20 years na kami doon. Paminsan-minsan, bumibisita ako sa Pankin. Paminsan-minsan. Ang aking acquaintance sa Grace Message ay sa pamamagitan nila Pastor Nestor. Pastor Nestor Rosero, yan. Nag-mission kasi sila sa amin yan, doon sa Kayanga. Actually, muntikan lang nagkaroon ng church doon eh. Ayun, muntikan. Buti dito nagkaroon talaga. Kasama nila pastor noon ay si Ate B at saka si Sister Yo. Sila yung nakapag-umpisa doon. At isa ko sa mga young people nila noon na mahilig din na sumama-sama sa mga gawain. At nagkataon din. Actually, mayroong church tayo dito dati sa Manawis. Yan, yung sila, anong mga pinili yun? Yebes, yung mga yan. Yebes, ano pa ba yung mga ibang pinili dyan? Oo, yun. Ayun, Caballes. Pakun siyempre yun. Si Sister Wilma. Ayan mga yan. Sister Wilma, nakasama ko din yan sa Manila noon sa nagturo kami sa Grace Christian na high school dati. Ano po? So, hindi na po ako bago sa mga manggagawa po dito. Familiar na po ako sa kanila. Kaya po nung tinanggap ko ito ay masaya ako. Kasi first time ko na mag-speak sa inyo sa anniversary ninyo. Ano? Tama ba, Pastor? Ano? First time? Doon sa Laon din, first time din. Matagal na. Iniintay nga ulit na in-invite sana ako. Kaya hindi ako ini-invite sa Laon eh. Kaya buburahin mo na yung isipan ko ang Laon mo. Ayan, nagpapano na. Sana makapasyal din ako sa inyo doon, ano? Okay. So, ito po ang ating, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo. Total, wala naman kayong magagawa, di ba? Ako ang speaker, kaya makinig muna kayo. Magkwento muna ako. Siyempre, gusto ko din ipagmalaki ang gawain ng Panginoon sa lugar ng San Jose. Meron po tayong dalawang churches doon sa San Jose. Yung pinaka-main po na church po natin doon, ang aking pong kasama doon ay ang nagsusuporta po doon ay ang church building, ay mga Korean ang nag-provide. At doon naman sa isang lugar ay nakapag-umpisa po tayo doon nung bago panahon ng pandemic. At ngayon po ay nagsusumikap din po kami na makapagpatayo ng bahay sa bahay. Diba? Sa ngayon, ang amin pong natapos doon ay doon sa bagong church ay 6 na poste, isang dingding at saka bubong. O diba? Imagine nyo dyan. Diba? Kapag lilipat na po kami ng church service sa first Sunday. First Sunday ng January. Kasi ang amin pong bahay sa bahan doon ay para siyang bodega. Maliit na. Ngayon ay medyo maluwang, kaya lang wala siyang mga dingding. Kaya ang sabi ko sa kanila, kayo ay uupo nakatalikod sa daan. Ako
ako ang nakaharap sa daan kasi kapag mag-umpisa kami doon, baka wala nang makinig sa akin, tingin na lang ng tingin sa daan. So mayroon po tayong gawain doon, ano po. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang gawain po doon ay kanyang sinusustain. Mayroon po tayong dalawang Bible students na nag-aaral ngayon sa Bible School. Mga babae, yung mga na-encourage natin na mag-aaral doon. Kaya naman, tuwang-tuwa ako kasi yun ay matagal na panalangin. Sabi ko, Lord, na sana ay makapag-raise kayo ng mga leaders din dito. Kasi hindi naman ako hindi naman ako tumatanda, ay bumabata. No, tumatanda naman tayo, di ba? Kaya kailangan natin ng kapalit. So, meron naman dalawang nag-Christmas. Yung isa ay graduating na ngayon. So, I hope na siya ay makasama sa gawain. Patuloy niyo po din po kaming isali sa panalangin na po ninyo, ang aming pong ministeryo doon. Bagamat mahirap ang pagministeryo at hindi yung pagtatrabaho, kasi ang amin po ay hindi sa DepEd ay hindi ka naman makaalis-alis. Kasi kapag panay ka naman absent sa work, hindi naman pwede yun. Baka mamaya kasuhan ka gross negligence of duty. No? So mahirap ng hindi magandang testimony yun. So we do our ministries doon. Kaya po, ipag-pray po ninyo na marami pa po mga worker din na maitatag ang Panginoon sa lugar na iyon. Okay? So yun po ang aming po ministry sa San Jose. Sana po makabisita kayo sa Bulubundukin parte ng Tarlac. Po, Bulubundukin yun. Makabisita po kayo doon. At mayroon din mga ilog doon. Gusto niyo pong puntahan. Po, kayo po ay malaya po na makapamasyal po doon. Nais kong kayong batiin ng fifth tayo, no? Fifth year nyo na ngayon. Nagsimula kayo sa bago pandemic, no? Yung ministry dito, then na-lockdown. Kaya kayo nagsumpa kasi di kayo makaalis. Inaabangan ko din yun. Diyan kayo sa diyan sa may banda dyan. So yun ang naging ministry nyo. Salamat naman sa mga sumbanatics natin dito, no? Kasi kung wala yun, ay hindi kayo nakakilala sa Panginoon. Kung wala yung pasayaw-sayaw ninyo dyan, o kaya naman pa-exercise dyan. No? Ganun na talaga kapag tumatanda, kailangan gumalaw-galaw kasi pag hindi, may stroke yan. So kailangan galaw-galaw din ng kaunti. So gusto ko kayong batiin ng maligayang 5 taong anibersaryo po ninyo sa Panginoon. Ang 5 taon na ito ay pagpapakita ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa church natin, no? Sa church niyo dito. Ang mga anniversaries ko ay, ito po yung mga moments ng, these are the moments of joy, remembrance, and gratitude. Bakit moments of joy, remembrance, and gratitude? Kasi of all the years, of all the months, sa loob ng isang taon, God has sustained our joy, di ba? At ganoon din, remembrance, kasi bawat araw na nasa church tayo, ito mayroong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. And at itong mga ito ay kailangan nating ipagpasalamat sa Panginoon. No? We remember, kapag ganito, we remember our answered prayers, di ba? Masaya tayo na binabahagi natin o tinitestify sa buhay natin na sa loob ng isang taon, God is faithful. At ganoon din, pinagmamalaki natin yung mga transformed lives. Kailan lang, nung kayo ay nag-anniversary, ilan lang kayo noon, pero ngayon, nadadagdagan, di ba? Nadadagdagan. Saan ba't at
ang mga kapatid natin dito sa Paniki ay dadami din. So we boast on the transformed lives, no? At maging yung mga ministries na binubuksan natin, na ito ay dala-dala natin, maging yung biyaya ng Panginoon that we carried all that the grace of God that carried us through our hardships, no? So in every anniversary, we thank the grace of God na siya palaging nagbubuhat sa atin na nagpapalakas sa atin upang tayo ay we go through all those hardships and sufferings. So those are yung ating yung mga elements natin in anniversaries. At hindi lamang yon, kapag ganitong anniversary, we also reflect. We also reflect and evaluate. Diba? Ano bang nagawa ng Panginoon this full year? Ano ba yung magagawa natin? Diba? Naumpisahan nyo na gano'n. Naumpisahan nyo na mag-open evangelism doon sa may plaza. Diba? Napakagandang gawain po ninyo yun. So ipagpatuloy nyo lang din. No? Napakagandang mabalitaan po namin yan at we are nakaka-encourage din po yan na malaman po natin. So there is something that we could do or evaluate. No? So sa susunod na taon, pag-iigihan pa natin na ganito. Ito yung mga nagiging reflection natin kapag tayo ay nag-anniversary. And this anniversary po ninyo ay ang ating tema ay Prepare to Meet Thy God. Diba? Ang temang ito, itong Prepare to Meet Thy God, ay hindi lamang ito isang, it's not merely a celebratory, kundi ito ay this is sobering, this is searching and sanctifying itong tema na ito. Ang temang ito ay nahango sa binasa kanina na Amos chapter 4 verse 12. At itong verse na ito na nais ko pong basahin sa inyo ulit. Ano po? Kaya nga, mga taga-Israel, umanda kayo at di mapipigil na paghuhukom ng Diyos. Ito ang translation niya sa wikang Tagalog. Ano po? Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y panandalian manalangin. Dakilat mapagpala naming Diyos, aming Ama, muli nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na kami po ay maging bahagi ng inyo pong pagtatatag ng inyo pong iglesia sa lugar na ito. Salamat po sa mga tinawag po ninyo na mga anak mo na bumubuo ng iglesia nito. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga tatawagin upang mga kaluluwa upang maging bahagi ng pamilya ng iglesia nito. At sa hapong ito, Panginoon, dalangin ko po na ikaw po patuloy na panguna sa aming pagpapatuloy na pag-aaral ng iyong salita. Hiling po namin na patuloy kang mangusap. Gamitin mo po ang iyong salita upang kami, Panginoon, ay mapag-ibay at lalo pang maging masigasig sa amin po pamumuhay at paglilingkod po sa inyo. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Balikan ko po yung tema po natin. Bluetooth disconnected. Hello? Akala ko ako ang disconnected. Kaya hello? Kinabahan ako kung ang hirap pa namang sumigaw. Di ba? Buti na lang. Yan. So ang ating tema ay hinango ito sa Amos chapter 4 verse 12. At itong Prepare to Meet Thy God, ito ay sinabi this is not spoken to unbelievers. Hindi ito sinabi sa mga hindi mananampalataya. Ito ay ipinahayag, ito ay ibinigay to God's own people, sa sariling bayan ng Diyos, sa kanyang mga minamahal. Diba? It is a call to a religious nation
Isa itong pagtawag. Isa itong pagtawag sa isang relihiyosong bansa, ang bansang Israel. Ano? Na ito, sila nung panahon na ito, they are very active in their worship. But they are drifting in their obedience. Nung sinabi ito, napakano yan. Kung babasahin natin yung simula ka sa chapter 4, nandun yung kanilang practice na pagsimba, nandun yung practice na pag-aalay, pagbibigay ng kanilang mga ikapu, and even their offerings. And they are very active. They are very participative sa kanilang church, sa kanilang templo, sa kanilang mga synagogue. But behind those activeness ay naroon yung tinatawag na drifting. Yung unti-unting pagkahiwalay sa totoong pagkatawag ng ating Panginoon. Kaya naman in verse 12, sabi niya, prepare to meet thy God, O Israel. Diba? Sabi niya, maghanda kayo. Kasi darating na ako. Yan ang sabi ni Yahweh. No? Sa ating Filipino culture, kapag meron tayong bisita, tayo ay naghahanda, hindi ba? Kailan mag-piyesta niyo dito? May. Sa May? May ano po? Huwag kong mahiya, parang pumunta ako dito mag-piyesta naman. Ha? Sa May mag-piyesta ninyo. Diba kung ito na yung illustration ko, pinaka-common na illustration kapag may piyesta, naghahanda tayo niyan. Kasi darating si Vietnam. Marami tayong darating. Di ba? Kuminsan, itong piyesta kuminsan, ito yung panahon kuminsan ng reunion. Di ba? Pinagre-reunion yan. No? At kapag meron tayong, kung mayroong importanteng taong darating, kailangan mo naman talagang maghanda, di ba? Tama ba? Darating yung mga kasama natin sa trabaho. Di ba? Maghahanda tayo, darating si principal, dapat meron siyang take out. Kaya di ako ini-invite ng mga teacher natin eh. Kasi ayaw nila akong pa-take out. Sasabihin ko sa'yo, bahala kayo ha. Mababa kayo sa IPCR. Di ba? Siyempre, kapag bibisita, huwag niyong kalimutan. Kapag nagsabing bibisita si pastor sa bahay niyo, maghanda kayo. Di ba? Huwag soft drinks. Kasi mas madaling mag-diabetic si pastor kapag soft drinks. Kung makatatlong bisita siya ng bahay sa isang araw at panay soft drinks, mahihain pa naman kami mga pastor sa totoo lang. Totoo. Mahihain kami. Kung ano yung nandun, nahihain, alakan naman tatanggihan namin. Ubusin talaga namin kasi sayang, inandaan yun eh. Ilang taon lang, nang pagbibisita sa inyo, wala na kayong pastor. Diabetic na. Kaya naman, huwag niyong ipaghanda ng masyadong masarap si pastor. Lalo si pastor, health conscious yan eh. Di ba? Nagda-diet nga yan. Ano ba tawag doon, pastor? Nag-cleansing nga yan. Di ba? Oo. Ako, medyo nagbabawas din talaga ako ng timbang. Diba? Mahirap yung maglaso at hindi mo maabot yung sapatos. No? So kapag tayo mayroong importanteng bisita, anong ginagawa natin? We clean our house, tama ba? We clean our house, we arrange the chairs, at sinusiguro natin na lahat ng mga nandun ay yung makikita ay nasa order. Diba? Lalabas natin yung mga medalya, diba? Yung mga trophy, nandun din yung mga lapida, gano'n, no? Yung diploma mo sa high school, kung pagyayaman mo ng doctorate, nandun, diba? Yun. Yan, kuminsan naghahanda talaga tayo kasi mayroong bisita, no? At sasabihin natin sa ating mga kasama, may darating na bisita, walang magulo. Diba? So that is we prepare.
When someone is coming, we prepare. Naghahanda tayo. Diba? This anniversary should be a checkpoint for us dahil ang pinili natin ng tema ay prepare to meet thy God. But before we continue, dapat tanungin natin yung sarili natin, how far have we come as a church?